Kong, una sa lahat, umpisa na kagad natin na mainit na tanong. Ano bang eksaktong dahilan na binigay ng COMELEC sa pagpigil sa inyong proklamasyon? Meron po ba kayo natanggap na dokumento? Wala po eh. Unfortunately, talagang wala. Kanina, nagtataka na ako kung ba't wala kaming invitation. So, nagpadala na. Actually, meron kasing invitation sa amin sa mga party list in general. So, nagpadala ako ng kung sino yung guests namin. So, pagpadala namin guests, sabi, they will get back to us. Tapos mamaya, dumadating na yung NDOC resolution. That was 11 in the morning kanina. At sinasabing meron nga kaming disqualification case filed by a certain attorney. So, sabi ko, ba't wala kaming natatanggap? Kasi ang rule naman ng COMELEC, before a disqualification case to be valid, it should be accepted by the respondent in the official addresses and email addresses ng filed mo before COMELEC. So, pinacheck ko lahat ng mga addresses namin na official na nasa CONCAN namin, sa lahat ng email addresses namin. We never received a petition to disqualify us. Wala kaming kasong natanggap. So kahit ano po, man lang, kahit abiso, summons, o kopya ng Wala reklamo, po. wala po Zero kayo po. natanggap? Wala po. Kaya talagang pagkabasa ko sa NDOC resolution, talagang nagulat ako. Tapos wala na akong makausap kung anong kaso ba to, saan ang kopya ko, wala akong kopya. Hinanap ko lahat ng email addresses namin, lahat ng opisina namin, lahat ng registered addresses namin. Nothing. Wala po kami natanggap kahit isa. So kaya nagtataka ako, may jurisdiction ba yan kung hindi kami binigyan ng kasagot, hindi kami binigyan ng chance sumagot? Ni wala kaming alam, ni hindi kami binigyan ng kopya ng disqualification petition, yung petition sa amin. So before, di ba, kayo po ay hindi naman ito first time na kayo ay naging congresswoman o representante. Opo. So before, wala kayong any case, any complaint? Po. Wala po. This is going to be our 5th term. This is the first time it has happened to us. Naku, kakaiba ho yan. Parang ginos kayo ni COMELEC George, Hindi ko rin po maintindihan. Parang final daw after elections. Pero wala pa po kasi ako nakakausap talaga. Dahil wala pa rin po talaga akong alam alin yung allegations na sinasabi against sa amin. Wala po kaming idea at all. Kasi binigay lang yung tao na nag-file against us. Yun lang. Di ba po, ito ang aming pagkaintindi. Once tinanggap yung iyong party list as one of the candidate nitong nakaraang eleksyon, somehow dapat, di ba, parang wala namang problema pagka ganun? Opo, actually, hindi kasi ako makasagot because I don't even know kung anong allegation po sa amin eh. Grabe. Basta isa lang alam ko, wala kaming case filed bago mag-eleksyon, wala kaming sinagot na kahit ano, wala kaming natanggap. So ang iniisip namin, may nag-file ng case after elections. So kung wala pong kaso o reklamo, sa tingin niyo po, ano kaya ang dahilan kung bakit? Yung na lang, siguro, hulaan lang ninyo. Your guess is as good as mine. Talagang totally lost po kami. As in, I'm totally lost. Dahil basta isa lang alam ko, hindi kami pinadalan. Sabihin, for it to be valid, dapat alam ng COMELEC na nakakuha kami ng kopya. Kasi usually dapat outright dismissal na yan eh. Kasi ang pwede lang pagpadalhan yung official addresses namin doon sa filed na PONA or CONCAN. Ang tawag sa amin is CONCAN, hindi COC. So dapat doon pinadala doon sa official. So since wala kaming natatanggap, then dapat it should have been dismissed outright. Kasi proof na dapat nakatanggap kami is something that's material. Ito, matanong ko lamang po, kayo po ba'y pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte? Hindi po. Yun naman po pala. Hindi, yun lang, hula ko lang po yun, ha? Kayo ho ba nagkaroon ng problema o bangayan or anything with the speaker? Ay, wala naman po. Wala po. Wala naman po akong bangayan kahit kanino. Kayo po ba'y malapit sa dating Pangulong Duterte o ang kanyang pamilya? Hindi po. Well, hindi ko masabing malapit, pero at least kahit papano ay nagpapasalamat ako dahil isa po kami sa in-endorse ng ating Vice President Sara Duterte nung last elections and this elections po. In-endorse po pala kayo. Kaya pala po, finish na. Kayo, Boss Nada, may tanong po ba kayo? Hindi, kasi parang unusual naman na, at saka unusual and unfair
Kasi binoto kayo ng taong bayan. Opo. Maraming mga tao na naniwala sa advokasya ninyo. Nakakalungkot na yung faith ng inyong party list at ng inyong paglilingkod sa bayan kontrolado ng isang tao lang. Hindi ba? Kasi kung ito ay final, pagkatapos ng eleksyon, hindi ba mas maganda na dapat pinroklama muna kayo, tapos kung may basihan itong isinasampa sa inyo, pwede naman kayong i-disqualify after. Tama po ba? Yun nga po, kasi dapat pinoclaim na kami, tapos kung meron gustong umabol sa amin, sa HR 80 na po kayo. Diba? Kasi hindi naman dapat na sususpend dahil diba dapat proclaim right away. Yun naman yung rules, proclaim right away. Lalo na we got the mandate of the people, meron kaming botong 319,000, mas mataas pa kami sa mas nakakaraming na proclaim ngayong araw na to. So, hindi dapat, lalo na kung hindi naman kami nabigyan ng kopya. So, wala pang jurisdiction ng COMELEC kasi hindi naman kami pina-answer, wala kaming summons, wala kaming idea, zero. At in zero. So, talagang shocked kaming, kaya hindi naman kami makasagot. Ang na-file ko lang is most urgent motion to proclaim. Kasi nga sinasabi ko, wala kaming natanggap. That's the only thing we can file because we don't even know what the allegations are against us. May sinabi lang na itong SPA something na may nag-file na abogado laban sa amin. But what the allegations are not clear. So, wala pa po kayong nakakausap sa COMELEC tungkol dito, basta hindi na lang kayo pinroklama. Opo, nag-try pong pumunta yung mga staff ko kanina, pero sinabi nga wala po kami doon sa listahan. Although, at least na-recognize nila na merong boto ang bagong henerasyon, nakalagay lang, proclamation suspended. Kasi parang nangyari ito doon sa isang party list, yung party list ni Rowena Guanzon, kung saan may ruling ang Supreme Court na pwede na silang umupo pero hindi sila pinayagan na makaupo. Kayo po ba ay nababahala na baka mangyari po ito sa inyo kung sakaling magkaroon na kayo ng idea kung ano yung sinampang kaso and then yung mga legal remedies ma-exhaust ninyo? 3 taon lang po yan. Alam naman po natin kung gaano katagal ang kaso dito umandar ang kaso dito sa Pilipinas, Madam. Well, ako po ay umaasa dun sa sinabi ni Attorney Chairman George Garcia na bago mag-June 30, they have to settle everything kasi hindi naman po nila pwedeng upuan ng proclamation namin. Hindi nila pwedeng upuan to, lalo na kung magkakrosa ng June 30. Kasi ang sabi naman doon, dapat i-proclaim kung walang final decision doon sa kaso. So dapat mag-proclaim sila. If there's nothing definite or resulta noon sa dapat before June 30 mag-proclaim sila. So they're duty bound to do that. And confident naman po ako na wala naman po kaming violate na election laws. Otherwise, din sana during the elections, maraming nagsampa ng kaso sa amin. Wala naman po nagsampa ng kaso sa amin before that. At hindi ko po alam kung itong kasong sinampa sa amin. Hindi confident naman po ako in a sense kung titignan natin sa ginawa namin na wala kaming ginawang violation. But of course, I understand what you're saying. Siyempre may takot din kami dahil sometimes, baka hindi mag-prevail yung katotohanan. Ma'am, do you see this as political? Hindi ko kasi makita yung complaint, so hindi ko makita kung if it's political. Talagang, I'm sorry, pag nakakuha ko ng kopya, then maybe I can answer you better. So I'm very helpless. We're very helpless because we don't even know what to answer. Ma'am, kung walang kaso o reklamo pa ngayon kayo natatanggap bago yung sinabi ito, sa tingin niyo po ba may nilabag na itong COMELEC, sariling patakaran? Doon po sa sinasabi kong dapat kasi before they accept a valid petition, dapat ine-ensure nila na may natanggap ang respondent. In that case, talagang kahit imbestigahan pa nila lahat ng mga official addresses namin, wala talaga kaming natatanggap. So in that sense, I can see na meron silang violation by making it valid without even checking kung nakatanggap kami ng kopya. Ano pong tugon ng... Meron po kasing isang case, kaya po I can say this with confidence, may isang case po ang final ang National Council for Solo Parents against Attorney Sia. Dinismiss outright yung kanilang final kasi hindi nilagay, walang affidavit kung saan pinadala yung pagtanggap ni Attorney Sia at saka yung COC niya hindi naka-attach.
Kaya alam namin that it's something that's very integral bago i-consider valid ang isang petition. Kaya ito, feeling ko minadali dahil magpo-proclamation na. Ma'am, ano po bang tugon ang gagawin ninyo? Sampa po ba kayo ng motion o reklamo? Nag-file na po ako ng urgent motion to proclaim us, telling them that we did not receive any copy because that's really very material in this case. Kasi nakalagay naman kung ano yung official addresses namin. So since we didn't get it, hopefully, sana pakinggan po kami ng COMELEC when it comes to that. And then hindi po kasi kami makasagot sa ibang allegations because we don't have a copy. Kong Herrera, ako lang medyo nagtataka, no? Sa dinami-dami ng party list at sa dami-dami rin ng mga Duterte, sabihin na natin ganun, no? Bakit po kaya kayo yung pinag-initan? Hindi ko po talaga kayang sagutin. Pati po ako nalulungkot. I'm really at a loss for words. Talagang hindi ko po rin maintindihan. Dahil pang-5 termino naman po namin at maayos naman po kaming nangangampanya every election time. Maayos din naman po ang trabaho namin sa Kongreso. Hindi ko alam kung anong unique in this hindi ko alam wala po talaga ako masabi kasi hindi ko nga maintindihan kung anong kaso laban sa amin. Sabi lang, may nag-file na kaso sa amin itong lawyer na to na talagang wala, sorry po, I'm really at a loss. Talagang, because I haven't seen the case filed against us, I cannot even begin to say ano yung motive behind it. Kung napapansin nyo ba kung madalas mag-usap ito si Speaker at saka si Garcia, baka mamaya napagchichismisan ka, baka hindi ka napagplanuhan ka, dahil dumating lang yung reklamo during or after the election lang, di ba ma'am? So biglaan I'm assuming it's after elections po. I'm assuming it's after elections. After election Otherwise, I'm assuming it's after elections. So hindi kaya nag-uusap tong dalawa at talagang pinag-inita ka ng Speaker? Wag naman po sana, hindi ko po alam. Ako po yung umaasa na hindi naman po. Paano kung sakali lang, ma'am? Sakali lang naman at napansin nyo na talagang targeted kayo. They cannot naman disqualify us on that basis. They have to have tangible evidence na may violate kaming batas bago nila kami ma-disqualify. Kasi sa totoo lang, hindi ako makasagot kung disqualification sa nominees ba or disqualification sa party list. So, wala pong malinaw eh. Wala po talagang malinaw. Kaya basta ang isa lang alam ko, they have to substantiate it. At sa paniniwala ko, sa linis ng kampanya na ginawa po namin, palagi ko hindi nila kayang i-substantiate ito. Kaya malakas naman ang pulang loob ko dahil I can say with confidence na lumaban po kami ng patas, nangampanya po kami ng tama, pinaghirapan po namin yung botong nakuha po namin. Ito, final na question from me. Itong Duterte Youth, alam natin na nag-file ito ng impeachment kay Pangulong Duterte, Pangulong Marcos siguro, isa sa mga reason why sila ay na-disqualify ngayon. I mean, we're just speculating kasi hindi nga tayo informed kung ano yung kanilang mga reklamo sa kanila. Do you think, Madam, kayo po na si-singled out or napupolitika kasi narami tayong naririnig at sa social media, napakarami rin nating mga nakikitang posts ng violations nitong election. Yan yung mga vote buying, paggamit ng AKAP, ng AX and all. Sa tingin nyo po ba, bakit kayo? Bakit hindi sila? Samantalang, katulad yan, merong isang congresswoman sa Batangas na isa sa mga nirereklamo patungkol sa pag-vote buying pero naproklama. Tapos kayo, wala kayong idea kung ano yung kasalanan ninyo pero parang hindi kayo ipinroklama. Opo, at kung mapapansin nyo, nilalabas naman ng COMELEC lahat na may SUCOS order sila. Never po kaming napunta sa kahit anong listahan na yon. Siguro po wala akong nag-expect na mananalo po kami kasi hindi po kami lumalabas sa survey. Baka kaya hindi po kami pinag-aksaya ng panahon ng kung sino man po yung nag-aksaya ng panahon sa amin ngayon. Siguro they did not expect that we will win po.
Ayun lang yung plausible explanation na maisip ko. Nagulat sila, nanalo kami. So, tinabon nila. Yun lang ang nakikita kong explanation kung bakit, di ba, baka minaliit po nila yung sansa naming manalo. Bad precedence ito. Kasi But pwedeng actually, ma-weaponize opo. na naman yan. Ang mahirap dito, and gusto ko lang din sana marinig din po ng COMELEC, is that hindi naman pwedeng on a basis sa pag may nag-file lang sa'yo ng kahit sino, kahit hindi sa substantiated at hindi ka pinapasagot, pwede mo nang isuspend ng proclamation. Then a lot of people now will just file a case para lang manggulo. Kasi di ba, we weren't even given a chance to be heard. Wala man lang kaming, hindi man lang kami sinabi na, oy, may kaso ka dito, sagutin mo to. Parang agad-agad, serious allegation. How can you say it's a serious allegation when we don't even have a chance to defend ourselves? Oo. Kung sabi nyo nga kasi hindi naman po pwede na meron lang nag-file ay hindi ka mapoproclaim or hindi kaya Yun may ang halukay dapat, hindi kaso. dapat iwasan po yun eh. Opo. Oo. Hindi kaya may halukay kaso sa inyo or kasi dahil Anong after kaso? the election lang eh. Pero ano masasabi nyo dahil kung may halukay kaso man or may nag-file lang, meron kayong kasamahan before na convicted child abuser pa nga pero nakaupo pa rin, di ba? So siguro hindi naman tama yung nag-file lang. Yun nga po ang sana pinapaiwasan namin sa COMELEC. Sana wag naman po ganun. Sana substantiated sana bago sila bago sila po magpa-suspend ng proclamation kasi it's a bad precedent po talaga na just because somebody filed a case, di ba, na hindi substantiated, biglang isususpend na yung proclamation mo. Hindi po kami nabigyan ng due process. Parang ang binigyan ng due process yung nag-file. Pero kami hindi. Ma'am, medyo malis lang ako ng konti, ano? Kasi kung matatanda nito itong nakarang araw, yung campaign manager ng Alyansa na si Tiangco, may sinabi tungkol po sa mga unreleased project. At sinabi rin naman din po ni BP Sara Duterte, yung mga AKAP, ginamit during the election. Kayo po ba ay nakatanggap ng mga unreleased project or mga AKAP na para maaring gamitin nyo during the campaign? Unfortunately po, hindi po. Kasi baka isa sa tingin ko, nakikita kong dahilan kung bakit talagang naiipit kayo ngayon, kasama na ho dyan. Kaya nga po kasi hindi kayo pumirma ng impeachment. Baka dyan po sa dahilan na talagang hindi kayo sumusunod sa inyong pinaka-speaker, kaya kayo nagkaganito-ganito. Eto po ba, sa tingin nyo, eto ay ano lamang po since impeachable etong si George Garcia, do you think ito po ay maaring basehan ng kanyang impeachment na hindi pagbigay ng due process sa inyo? Sorry, nawala po kayo. Ano po yun? Di ba, alam naman po natin na impeachable po ito si Chairman Garcia. Apo. Ito po bang ginawa niya sa inyo na walang pagbigay ng due process ay maaring basihan ng impeachment kung sakali ho lang may maging magsampa ng impeachment sa kanya? I will have to check with our lawyers. I haven't looked at that para hindi pa ako nagpupunta sa portion na yun dahil gulat pa kami sa pangyayari. So I'd have to consult with the lawyers with regards to that. Hindi ko pag-aaralan kung ano yung mga impeachable offense for a COMELEC chairman. That's something that I haven't looked into. Kaya hindi ko masagot yung tanong mo ng directly. Pero ma'am, kayo naniniwala na siningle out kayo at dito sa issue na to? Kasi napakarami naman pong disqualification complaint na sa mga iba't ibang party list. Naniniwala po ba na siningle out kayo o sa tingin nyo, anong pananaw nyo dito sa lahat na nangyayari sa inyo? Well, with lack of plausible explanation, siyempre yun ang maiisip mo. Diba? Kasi wala, talagang I'm grappling kung anong rason. Wala talaga akong mahanap na rason. Pero I'm just hoping na siguro tomorrow mas may kaliwanagan sa akin pag may makausap na kami sa COMELEC. Basta we filed an urgent motion to proclaim. Tingnan po natin. Ako umaasa pa rin naman po ako na sana, hindi naman, sana talagang totoo lang na pag may nakafile na case laban sa'yo, kailangan nilang dingin. Hindi ko alam eh. So, I'm hoping na, kasi pag kailangan ko malaman, dinismiss nyo na ba lahat ng cases filed against everyone? Kasi doon ko lang malalaman kung singled out kami. Kasi kung may case sila, proclaim, doon ko lang masasabing singled out kami.
So ngayon, wala akong alam kasi sa kaso ng ibang party list. Wala akong alam if na-dismiss na yung kaso nila. So, hindi ko masabi if I'm the only one at Duterte Youth ang na-subject sa ganito. Ma'am, ano pong Pero- mensahe niyo po sa 319,000 na bumoto po sa inyo sa party list ninyo? Sa lahat po ng bumoto sa Bagong Henerasyon Party List, maraming salamat po. Rest assured, dahil tayo naman po ay nangampanya ng tapat at maayos, alam ko po na hindi masasubstantiate itong legasyon ang the truth will always there. I'm hoping and praying. Kaya pagdasal nyo lang po kami dahil sigurado naman po ako malalagpasan po ito ng bagong henerasyon. Sa tulong po ninyo dyan sa ating mga media, sana po tulungan niyo po kaming magpantay at tulungan niyo po kami na mabigyan kami ng patas na laban dito po. Ma'am, ano pong mensahe ninyo sa COMELEC po ngayon? Sa COMELEC, sana po makarating po sa inyo na talagang hindi po kami nabigyan ng due process dahil hindi po kami nakakuha ng kahit anong petition ng disqualification in any of our official email addresses and of our official addresses, which is the number one rule that you have na dapat alam ng respondent, and this is absent. So I hope that is enough to outrightly dismiss this petition.